Yan. Ayan, nakapakinggan po ninyo yung programang nauna sa atin. Kakapag-init ng ulo, ano po? Pero narito kami para tulungan ang inyong mga init ng ulo. Ma-relax naman kayo. Na-miss namin si Kuya Persia. Absent. Pero napakinggan ko pa rin siya. Nagtelepono. Ba't naman di talaga iinit ng ulo mo? Alam niyo po ba, ako mismo produkto ng isang OFW. Father ko nag-Iran, nag-Iraq, nag-Angola, Africa. Alam niyo ba, pinadadala sa akin yun yung mga napapanalunan niyan libre lamang sa mga mall na t-shirt. Para sa akin, napakalaking bagay na yun kahit na hindi kasya sa akin. Alam niyo, nung high school ako, pinagmamalaki ko sa eskwela yun eh. Pag nakasulat dun ba naman sa t-shirt na may imported kuno. Yun ang pagmamahal ng isang OFW worker sa anak niya. Biruin niyo kung paano binuno ng ama ko na makapag-doktor ako. Ang hirap nun ah. Tapos ngayon naririnig ko, tataksan ninyo. O kaya hindi, bubulat-latin ninyo. Kahit second hand, Jesus Mario. Pag hindi naman talaga nag-init ang ulo mo, nahahawa ako dun sa init ng upuan na to. Buti na. Alam mo, si Kuya Percy nakakahawa yan eh. At marami pang nakakahawa dito. Yung susunod sa akin, mahusay din yan eh. Talagang tinatalakay, hinihimay-himay ang problema sa ating lipunan. Yung traffic ng panahon ngayon, di po ba umiinit ang ulo nyo? Hindi ba naninikip ang dibdib nyo? May nagsabi, hindi po ako nagtuturo pero may narinig ako naulinigan ko. May nagsabi government official, di daw nakamamatay ang traffic. Sir, you're honorable. I will beg to disagree. Marami pong mga pag-aaral nakita nakamamatay ang traffic. Hindi lang po sa aksidente. Dahil sa accumulated na mga karamdaman na dinudulot nito sa isang tao. Opo, meron. Naku, pinag-aralan po yan sa Beijing, sa Thailand, sa Poland, pinag-aralan po yan sa New York. Nakita po nila, mas umikli ang buhay ng mga taong gumugugol ng higit 30 minutos sa trapiko sa araw-araw. 30 minutos lang? Sa Pilipino, parang barya yan ah. Dito ka sa EDSA mga 3 oras. Siguro 1.5 papunta, 1.5 pa uwi pag minamalas-malas ka sa hapon. Yan. So, alam niyo naman ang ating programa ay tungkol sa kalusugan. Hindi tayo narito para makipolitika. Hanap na lang tayo ng solusyon. Diba? Hindi po pwede kasi patiis-tiis na lang, pagpasensya na lang. Hanap tayo ng solusyon. At isa sa solusyon na yon ay ang mga natural na pamamaraan ng panggagamot. Hindi po kasi ako mahilig mga kaibigan nagre-reseta ng mga puro pain reliever. Nagre-reseta man ako ng kontra high blood pressure na gamot, pero hindi kasi ako naniniwala na panghabang buhay yon. Diba may mga doktor sinasabi, habang buhay mo na inumin yan. Para sa akin po hindi. Alam nyo bakit? Nakapunta po ako ng Cambodia. Nakapunta po tayo ng Europa. Alam nyo sa Cambodia may mga monk na bubuhay ng more than 100 years old. Walang high blood, walang diabetes. Natututunan nila kung paano kontrolin ang kanilang blood pressure at kung sakaling na-stroke man sila kung paano makababalik muli ang kanilang ang lakas sa kanilang mga kamay at paa sa mga natural na pamamaraan. Gets po ninyo? Yun ang topic natin ngayon. So, pampakalma lang. Yan. Sabi nga nung nanalo ng 1 million na si Ryan Rems, relax, kalma, pampababa ng tama, Jim. Huwag muna masyadong hyper. Matututunan nyo po ngayong araw mga kaibigan. Ano ang pipindutin? Pero siyempre mas maganda, ano ang tutusukin? Kung masakit ang inyong dibdib. Kung tumataas ang inyong blood pressure. O kaya kung kayo po ay na-stroke. Ayan ha. So maganda. Ang talakayan natin. Sa mga interesado po na sumali dito sa talakayan natin, pwede. Mag-text na po kayo. Ito po yung numero namin. Sana nilalagay nyo na po ito sa inyong cellphone para lagi po kayo nakakasali. Hindi lamang po sa inyong lingkod tuwing Biyernes ng alas 10, kundi pati na rin po sa ibang mga doktor na kasama po natin dito sa iba't ibang mga araw. Ito po yung numero. 0977 342 1644. Ulitin ko po, 0977-342-1644. At kung gusto po ninyong tumawag at personal na makapag-usap, magkukonsulta kayo sa ating panauhin, 412-02-88
Ulitin ko po, 412-0288. Siyempre, kung meron po kayo diyang mga cellphone na mga high-tech na naka-Wi-Fi, pwede po ninyo tayong panoorin sa Ustream Television at sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Ayan, bisitahin nyo po yung website natin. 8, yung 8, number 8 po yon. May kasama po yon, Trimedia, TRIMEDIA.com. Ayan, kuhang-kuha po na ba ninyo na? Okay mga kaibigan, it is now 10:10. Papapasukin lang po natin ang ating panauhin. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang mga batigang doktor sa bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Kalusugan ay Kayamanan. Dito lamang sa himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Narito na si Dr. Good. Si Dr. Good sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa Friday edition ng ating Kalusugan ay Kayamanan, Dr. Good on Air. At narito na po ang ating panauhin. Uy, dami niyang titulo ah. Si Sir Raymond Lisa ay miyembro po ng Philippine Naturopathic Society Incorporated. Miyembro rin po siya ng Philippine Health and Wellness Society Incorporated. Miyembro rin po siya ng Philippine Acupuncture Academy Incorporated. Miyembro rin po siya ng Iridology Foundation of the Philippines at recently ng ating pong grupong Libyan Medical Group. Tanggapin po natin at palakpakan naman. Yan. Si Sir Raymond. Magandang umaga, Sir Raymond. Ay magandang umaga ng po, Doc. At maraming salamat at ako ay naimbitahan dito sa inyong programa na Kalusugan ay Kayamanan. Ang pasasalamat ay nasa amin. Alam po ninyo mga kaibigan, si Sir Raymond taga Pangasinan. Layo nun, 4 hours to 5 hours kung matatraffic tayo. Nag-travel po siya kagabi pa para lang po mapagbigyan ng ating paanyaya na makapagsilbi sa ating mga kababayan. When you say pagsisilbi, alam niyo po bang noong Martes, ito lamang, nakaraan na Martes, nagbigay po siya ng libreng pagsisilbi at klinika. Dito po sa klinika natin sa harapan po ng simbahan ng Santa Cruz, Binondo. Diyan po sa Santa Cruz, Manila, may klinika po diyan. At diyan po nga ay nagsilbi siya sa 16 o 17 na mga pumunta na mga taong may karamdaman at gusto pong masubukan yung pag-aanalisa niya sa mata at naturopathy diagnostic. Kasama na rin po yung pagbibigay niya ng payo tungkol sa nutrition at diet. And of course, yung pong acupuncture therapy. Yan ang tatanungin po natin kay Sir Raymond. Okay, Sir Raymond, I'd like to ask you first hindi ka naman Chinese, ano? Opo. Pinoy na Pinoy? Pinoy na Pinoy. Pero nagsilbi ka dito sa Chinese group dito sa may Binondo? Yes, last year I practiced doon sa Manila Chinatown Medical Foundation. Yon. At ano karamihang mga pasyente o client niyo ron? Actually, Doc, napakaraming pasyente doon ang aming ina-handle. Okay. Unang-una, karamihan doon talaga yung mga stroke patient. Stroke. Ayan. Opo. Okay. And then, mayroon din mga arthritis, diabetes, at mayroon din mga asthma problem. Asthma. Opo. Okay. So sa umaga, kasi ang ano doon ay every morning ng Sunday, nakaanabot din kami ng mga 70 patient doon sa acupuncture. 70? 70 po, opo. Ang dami nun Talagang napakarami. Ang dami O sige, kung mamarapatin mo Sir Raymond tutukan natin yung nararamdaman ng maraming kapwa natin Pilipino sa ngayon, itong alta presyon. Yan. Pag-usapan muna natin konti about alta presyon
Tapos, bigyan mo kami ng payo kung sakaling magpapatingin nga sa iyo, ano ang iyong makikita sa katawan ng taong may alta presyon, tapos ano yung iyong acupuncture points na pwede mong tulungan. O, sige, let's talk of hypertension. Ano ba ang masasabi mo tungkol sa alta presyon ng Pilipino sa ngayon? Actually, ang hypertension, there are two types of hypertension from a Western medicine perspective. Okay. Primary hypertension, ito yung tinatawag natin na arises middle age and has associated risk factors such as obesity, high Yung cholesterol. pagtaba, Opo. cholesterol. Opo. Ayan. So, secondary hypertension po, ito yung tinatawag natin na non-cause, which may be pregnancy, kidney disease, blood vessel abnormalities, endocrine disorders. Mhm. Okay. So, may secondary na hypertension, may primary. Opo. Pero pareho yung kanilang nararamdaman. Opo. Pero dito tayo sa Eastern medicine, NTCM, ang hypertension patient, likely diagnosis involving liver wind, yung sa Oo. hangin, Okay. and kidney involvement. Opo. Ayun. So yung sinabi mo kanina, kasi ang mga kilala ng doktor, Western medicine, Opo. may primary at secondary hypertension. Kasama doon alta presyon dahil sa pagtaba, kasama na rin ang kolesterol. Pero sa Eastern medicine, may sinasabi ka, apektado ka mo yung liver at saka yung kidney. Opo. Oo. Ayun. Stagnation po ang tawag doon. Oo. Stagnation. Of Ang- chi and blood. Opo. Ayun. Ano nag-stagnate? Yung chi at saka yung blood. Opo. Yung blood, alam na ng tao. Nag-stagnate, yung hindi dumadaloy na maganda. Opo. Yung chi. Ano ba yung chi? Chi, that is the Chinese word chi, means is energy. Energy. Opo. So, na-stagnate. Opo. Alam nyo mga kaibigan, pag sinabing na-stagnate, hindi nyo naintindihan sa Tagalog. Ang Tagalog nun, natatraffic. Mainit ang ulo namin kapag kami natatraffic. Alam mo, kaya ang aga mong lumuwas ng Manila kasi takot kang matraffic, ano? Opo. Pag dumating ako dyan sa Kamatsili hanggang sa EDSA, talagang napaka-traffic dyan, napakahirap. Ay, bakit? Ah. Bakit nagtatraffic sa Kamichili? Anong meron dyan? Ay nako. Nakita ko kanina sari-saring sasakyan, may mga bagsakan dyan ng mga prutas at gulay, kaya Gulay. nagpapatraffic dyan. Oo, kasi pinayagan kasing gawing parking lot yan ng mga Opo. mga jeep, mga tricycle. Nagka-counterflow pa nga sila dyan. Pero yung EDSA pwedeng i-counterflow pag hindi ka talaga sumakit ang iyong batok dito. Totoo nga po ba na ang mga may alta presyon sumasakit ang batok at dibdib? Totoo po yun dahil in Chinese medicine, acupuncture diagnosis, kasi doc, may mga signs and symptoms kasi pag dito sa tinatawag na hypertension. Una yung dizziness, vertigo. Nauna, isa-isahin natin. Opo. Dizziness, isa sa simptomas yan, ha? Opo. Nahihilo. Opo. Vertigo. Vertigo, pareho Yan, lang, no? opo. Nahihilo sila. Oh. At saka sa acupuncture, yung test, tinatanong natin kung ano yung panlasa niya. So better test, mapait yung kanyang panlasa ng dila. Teka, talaga? Opo. Yung naglalasa ka ng mapait, Opo. pwedeng senyalis yun na mataas ang blood pressure? Tama, opo. Uy, mga kaibigan, ha, bago kong nadinig yan, tandaan po ninyo yung mga may Opo. papait na panlasa. O sige, Bitter taste in mouth, and then namumula yung mata niya. namumula. Opo, and then na-insomnia siya madalas, and then constipation. Pati constipation. Yes, opo. Oo. Senyalis yun na pagtaas ng blood pressure. Opo. Tapos hindi makatulog at saka mapula yung mata. Opo. Okay. So sa acupuncture, hindi naman ibig sabihin pag high blood ka ay hypertensive ka, tusok agad. So hindi. mayroon tayong tinatawag dito na tang diagnosis po, doc. Tang diagnosis. Oo. So pagdating ng kliyente sa'yo, magtatang diagnosis ka. Opo. Ano So- yung tang diagnosis? So ngayon ang ginagawa ko, pinapalabas ko yung buong dila niya. Ano yung hihilahin mo o siya na lang Hindi bahala? naman, siya na ang bahala. Kaya tinatanong ko nga, pakilabas ang dila niyo, ma'am, sir. Naku. Kaya pag ilabas niya, ay diwal ang dila niya. Oh. Doon ko makita kung ano yung coating sa kanyang dila. Basta sinasabi ko, pag pumunta ka sa clinic, doon sa... Teka. Ang bilis na kagad nito, oh. May nag-text ka kagad sa'yo. Mamaya na po kayo, babasahin ko yung sinabi niyo. Pero ipasok niyo lang po yung text niya. Ilalabas ang dila. Dahan-dahan, Sir Raymond. Opo. Yung dila niya, siya ang hihila o ikaw ang hihila? Hindi niya hilahin, nalalabas lang niya. Alam mo naman mga babae, mahihain, ilalabas sa'yo, dulo lang ng dila.
Gusto mo buong dila nakalabas. Tama. O, pwedeng hilahin yun ng kasi tissue paper. Yung roots ng dila, doon natin nakikita yung, kasi may mga coating. Kaya sinasabi ko, kapag sila magpa-check up sa acupuncture, wag sila muna uminom ng coffee, wag kumain ng lollipop, kasi magkaiba yung coating ng dila. O kaya kung magpapatingin sa'yo at ang layunin ni acupuncture, wag kakain ng magkukulay sa dila niya. Tama. Ano ang tinitingnan mo doon sa dila niya kung high blood? Makita natin doon yung red yung dulo ng dila, indication yun ng stress eh. Pag mapula yung dulo. Stress. Sa heart kasi yun. And then yung thin yellow coating, yung coating ng dila niya, puti, and then may dilaw na halo. Puti ang ibabaw ng dila, tapos may halong dilaw. Yellow coating. Yellow coating. Opo. Senyalis yun ng problema sa alta presyon. Opo. Wow, ang tindi nun Ipasok ko lang mabilis ito sa Raymond dahil nagmamadali siguro ito. Mula kay Lights, pangalan mo ba yan? Good day, M-Doc. Can I have the cell number of your guest? Last. Okay. Last cell number niya. Ito na, ibigay ko na kaagad. Ang bilis mo naman magtanong ng cell number. 0919 873 9567. Ulitin ko, 0919 873 9567. O yan Lights, binigay ko na yung number. Mula naman kay Romeo Salvador, Marilao, Bulacan. Ipasok ko kagad Magandang umaga po, Doc. Ako po ay nagkaroon ng tubig sa baga. Natanggal na po. Paano po maiwasan para hindi na bumalik at may asthma at diabetes pa? Mamaya Romeo, talakayin ko yung sa problema mo sa baga. Makinig-kinig ka lang. Dito muna tayo sa high blood, Okay. Sir Raymond, nag-text na kagad sa'yo. Wala pa. Sige. Sir Raymond, tuloy natin ang talakayan natin. So, high blood, no? Opo. Eto na ngayon. Na-determine mo na may problema sa dila. Bukod sa dila, ano pa tinitingnan mo? Yun nga, pati yung pang-amoy din. Pang-amoy, apektado? Opo. Okay. May ibang amoy siya. So, tinitingnan din natin yan. Yung sa mata, may tinitingnan ka ba ron? Opo. Yung tinatawag mong iris mo? Opo. So, chinecheck ko siya sa DigiCam. So, nakita doon sa laptop yung kanyang mata at dila. Okay. Kaya hindi lagi nakadiwal yung dila niya kasi naka-record naman yun sa computer. Pinipicturean na lang. Opo, bini-video ko talaga yung doc. Okay. So hindi naman maghapon nakalabas ang dila niya. Opo. Tapos eto na. High blood na siya talaga. Tutusukin mo na siya. Yung acupuncture ba, masakit ba yan? Ay nako, ito yung gusto kong sabihin sa mga nakikinig ngayon sa ating programa na ang acupuncture, hindi yun masakit. Pero kasi nung bata pa tayo, alam nila na kapag karayom talaga itutusok, masakit, hindi po ba? Iba naman ang karayom ng acupuncture Opo, kaya maninipis po yun. Manipis, parang buhok. Opo, malambot yun lang, oo. At saka iba yung karayom ng hiringgilya. Opo. Yung karayom ng hiringgilya may butas sa gitna Opo. So, matigas. Opo. Kaya sabihin ko po ngayon sa mga nakikinig sa ating programa dito sa Kalusugan at Kayamanan na hindi masakit ang pagpapa-acupuncture. Yan. Alam mo, naniniwala po ako sa acupuncture. Bagamat, sabihin nating halos 90% ng mga doktor dito sa Pilipinas, hindi naman nagre-reseta ng acupuncture. Hindi ba? Pero tandaan po ninyo, kung hindi totoo ang acupuncture, bakit sa China na mas progresibo kaysa sa Pilipinas at halos 5,000 taon ang tanda kaysa sa Pilipinas? Hanggang sa ngayon, mula pa noon na may mga emperor pa sila, ginagamit ang acupuncture. Kung hindi po ito epektibo, bakit yung mga Chinese na mas mayayaman kaysa sa atin nagpapa-acupuncture? Di ba, no? Opo. Ayan. Ibig sabihin, may talino sila na nalalaman nila na ngayon dala-dala po ninyo sa atin. Opo. Okay. So, punta na tayong high blood, no? Bago po natin iwanan yung high blood, pwede bang i-discuss mo anong connection ng stress sa high blood? Ay, totoo yun po, Doc. Kasi ang stress kasi, kapag na-stress ang isang tao, related kasi dito yung emosyon. Okay. Oo. So, kapag na-stress ang isang tao, siyempre nagagalit siya. So, na-high blood siya. May scenario kasi dito, halimbawa, sa loob ng tahanan, lalo na sa mga senior citizens. Kasi mostly sila yung madalas na hypertensive na atake sa high blood. Na-stress. Halimbawa, boksingera ka, babae ka, boksingera. Pagkatapos nanalo ka ng belt. Tapos yung belt na yun, imbis na ibigay sa'yo ng libre, chinarge ka pa sa customs. Anak ng tokwa. Dapat pati gloves pinadala na. Kawawa naman yung boksingerang yun na stress, ano? Sige, yan, na-stress na siya.
So kapag na-stress na siya, so related na doon yung emosyon kasi nagagalit siya. Galit siya. Nagwala na siya sa loob ng customs office. Hindi na siya nakatulog. Siningil siyang 6,000. Oo. So ganon, kaya ang ginagawa natin, ano yun, kasi doon sa diagnosis natin kanina, di mainit yung kuan niya, yung panloob niya. Kaya ang ginagawa natin dito, ating nirelease yung init through acupuncture treatment. So may punto ka rin na tutusukin para doon I-release ilabas, yung i-release Yung init. yung init ng Yung katawan. head. Oo. Kasi pag hindi na ilabas to, dinig ko, pwede kang ma-stroke. Oo. Yun. Kaya pwedeng magbigay ako ng mga mungkahi kung nakikinig ngayon ang ilang mga acupuncturist na may mga points tayong pwedeng gamitin. Sige. Makatulong. Ano bang gusto mong ituro sa... although nasa radyo tayo, pero bigyan mo kami ng idea saan mo tutusukin. High blood ba muna? Halimbawa sa high blood. High blood. Saan natin tutusukin ng high I-release blood? ang init muna doon sa bandang paa. Dito yan sa may liver to, ang points yan. Saan sa katawan natin dito yun? Sa paa po. Doon sa may kalagitnaan ng malaking daliri sa paa. Yung hintuturo doon. na malaking daliri sa paa. Doon natin tinutusok yung liver to points. Ano yun? Ang tawag doon ay yung init i-release natin. Saan doon sa paa mismo? Saan sa hintuturo? Dito sa paa. Sa web. Yung web na tinatawag. Sa pagitan po, ang tinuturo po sa atin ni Sir Raymond, yung big toe, tapos yung inyong finger sa tabi ng big toe, sa pagitan po nun may pinaka-web. Yung pinaka-lama, yung laman. Doon tutusukin. Tutusukin po yon. So, i-release yung init and then... Anong tawag po doon? Liver point. Liver fire. To release the heat. Liver fire point. Point, opo. Pag tinusok mo ron ng karayom, kaliwat kanan tutusukin. Kahit yung sa kanan lang. Yung kanan, pag tinusok mo, malalabas ngayon yung init ng iyong katawan. Tapos, diretso yan dito sa ulo, dito sa may liig, yung GB20. Teka muna. Tinuturo mo uli, batok naman, ano? Dito sa may batok yon. Saan sa parte ng batok dito naman? Dito po sa may gilid po dito, itong banda dito. Ay, dito sa may ano po, kaharap po ng likuran ng inyong tenga. Yung parang pinakabuto po. Sa mga doktor, ang tawag dyan, mastoid process eh. Yung buto po dito sa likuran ng inyong tenga, GB20 ang tawag 20. GB20 ang point na yan. Descend energy, clear head, yung init, ilalabas yon. Tinutusok din ninyo yan. Opo. Yung paa pwede namin tusukin sa sarili namin, pero mahirap tusukin yung batok namin. Masahe na lang pwede. Acupressure. Delikado po ang masahe sa hypertensive kasi walang labasan eh. Ay, hindi pwede. Baka ma-stroke ang isang Kaya pasyente. pala yung minamasahe, tinatanong minsan kung high blood ka. Tama po. Kasi pag binasahe ka at walang labasan, Ay, delikado. may stroke ka. May stroke ka. Kaya nilalagyan mo ng karayom. Opo, dito. Doon sa karayom, doon marirelease. Yung init. Uy, ang ganda niya na. At maisingit ko po ito mga kaibigan. Sir Raymond, napakaganda niyang kinuwento mo. Alam mo, nanonood ako ng pelikula ni Jet Li. Opo. May pelikula si Jet Li na nag-acupuncture siya. Ang pangalan niya nung movie na yun, parang Dragon or something na tinusok niya yung kalaban dito sa batok. Opo. At hindi nakagalaw yung kalaban. Ang galing mga acupuncturist talaga. Sige, so ilalabas mo ngayon ang init dyan. Opo, at pagkatapos niyan, mayroon pang itusok doon sa paa, yung GB34. So, ibig sabihin, ang ating treatment sa acupuncture, yung hypertension, holistic, mula sa ulo hanggang paa. Opo. Pero ang layunin mo, palabasin ang init. Nung katawan. And then, Teka muna, ang tinuro mo na sa amin sa paa. Opo. Tsaka sa batok. Opo. Ano pa yung isa? Yung GB34, dito yon sa fibula head bone, dito sa may tuhod malapit. Kung ito yung tuhod natin, sa bandang labas ng tuhod natin. May doon, parang bilog yung head ng yung buto. Sa baba ng konti, 1 chon, ang size, ang ang pagsukat, doon insert ang needle. Ang tawag kasi dito sa buto po na nakakapanin nyo, halimbawa tuhod po, nakakapanin nyo mga kaibigan, ilagay po ninyo yung inyong daliri, patagilid, palabas po sa lateral area, may makakapa kayong parang bilugan doon. Yung gilid po nun, yun yung fibula na tinatawag. Doon ang tusok mo. Opo, labasan din po yan ang init. So 3 points na yung tinuro mo. So ito yung pinakahuli. Ito yung spleen 6, tonify the yin. So ibig sabihin palakasin yung lamig sa katawan para maging balanse yung yin and yang, yung init at lamig sa katawan natin. Yin and yang. Yes, opo. So konting karayom lang ang kailangan mo pala. Kasi advance acupuncture na po tayo ngayon, Doc. Hindi na kamukha nung araw. Hindi na natadtarin ka ng... Nagmukha ka ng porcupine, tadtad ka ng karayom. At saka yung ginagamit na karayom nung araw, yung sa gitara pa Yung kulay, ano ba tawag, Doc? Kulay dilaw. Kulay dilaw. Na kinakalawang pa.
Tapos madalas siyang hasaan. Sinahasa. Handa ka na ba? Ay, okay na ako. Ayos na. Basta wala na. Nawala yung sakit kasi pinakita mo nahahasain mo sa Sa harapan mo. Hindi na ngayon ganyan. Hindi na po. Disposable na ang karayom. Yes, opo. Ayun. Kasi matandaan ko nung nag-intern ako sa PGH, Oo. ang aming nagtuturo sa amin si Dr. Jimmy Galvestan. Oh, kaibigan ko yan. Jaime Opo. Galvestan. Oh. Tinuturo niya yung proper insertion of needle. Mamaya ituro mo sa akin yan. Magpo-post lang tayo ng a few reminders sa pagbabalik po natin mga kaibigan. Interesado kayo, no? Huwag po kayo nga alis dyan. Magpo-post lang tayo. Yung iba pang karamdaman na gustong ituro sa atin ni Sir Raymond, pati na rin kung paano niya matutulungan ang iba patulad sa atin, ha? Huwag po kayong aalis. Magbabalik po tayo. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang mga batigang doktor sa bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Kalusugan ay Kayamanan. Dito lamang sa himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8Tri-Media Broadcasting. Ang himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. 8Tri-Media Broadcasting. Narito na si Dr. Good. Si Dr. Good sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Balikan na po natin mga kaibigan. Nakaka-interest masyado eh. O yung katanungan ni Romeo Salvador, pagbibigyan na natin. Galing ng Marilao, Bulacan, Socorro. Magandang umaga po, Doktor. Ako po ay nagkaroon ng tubig sa baga. Romeo, ang tubig sa baga, baka tuberculosis yan ah. Natanggal na po. Paano daw maiiwasan para hindi na bumalik at may asthma, diabetic pa? Romeo, sigurado ka asthma ha? Hindi tuberculosis ha? Pero anyway, kung talagang asthma ang iyong katanungan, hihingi tayo ng payo kay Sir Raymond. At kahit na taga Marilao, Bulacan ka, Romeo, pwede kang sumakay ng bus tapos ikaw ay mag-LRT. Pumunta ka diyan sa LRT, bumaba ka diyan sa LRT Carriedo. Pag Martes, siguro mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, diyan po sa klinika natin sa harapan po ng simbahan ng Santa Cruz sa Carriedo, pwede po ninyong makita si Sir Raymond at magsisilbi sa inyo. Libre po yung kanyang naturopathy, diagnostic analysis, pati yung paghila ng dila nyo, pagtingin sa mata ninyo, tapos ang titingnan na lang po niya ano ang mga kailangan tusukin sa inyong katawan nang hindi masakit kung sakaling mayroon kayong karamdaman. Okay, maliwanag ba yun? Balik tayo sa Raymond. Ano po ba? Eto, tanong ni Romeo. Hinihika daw siya. Actually, ang asthma, mayroon tayong tinatawag na acupuncture for asthma treatment protocol. Protocol? Opo. Sige. So ngayon, kasi sa asthma, karamihan dyan, sila ay, expose sila sa lamig. Yung tinatawag natin sa Chinese medicine na wind cold. Okay. So, lamig. Oo. Lamig. Oo. Meron ding tinatawag na wind heat, yung init. Init naman. Oo. So, init at lamig pwedeng mag-trigger ng asthma. Yes. Oo. Okay. So, kung pupunta siya doon sa doon sa Santa Cruz branch natin. Okay. Ibibigay ko sa kanya yung tamang acupuncture point for asthma. Una, yung GB14 to eliminate wind. Yung hangin kasi na nasa loob ng baga? Hangin na lamig. Oo. Lamig. Oo. So, yun. And then, yung UB12, yung wind disorder, yung hangin. Kaya dapat palakasin natin yung chi, yung energy ng kanyang katawan. Kaya i-release yung init, yung flame, kasama yan sa ating treatment. Alam mo, naniniwala ako sa'yo ha. Kasi ang mga asthmatic, yung brother ko asthmatic yan eh. Dumidepende yan sa mga tabletas na magpapabuka ng baga niya kapag siya humihingal-hingal na. Kasi ang problema ng asthmatic, humahalinghing yan eh. Yung
Para may pusa sa dibdib. Parang may pusa kasi alam mo kaya nagkakagano, nagsasarado yung kanyang bronchial airway Oo. Yung mga tableta, epektibo, bubuka talaga, pero habang naroon lang yung tableta sa katawan mo, pag wala na yung tableta sa katawan mo, sasarado uli yan. Oo, kaya maalala ko noong nasa PGH kami, mag-practice kami doon ng acupuncture. Itunuro sa amin ni Dr. Jimmy Galvestan yung acupuncture point for asthma, yung asthma point sa likod, yung Dong Chuan, doon sa kalagitnaan ng C7, Oo. C8. Sa likuran, sa likuran. Yung medyo mataba na bahagi doon sa kaliwakan, doon i-insert ang needle. Sa pagitan ng scapula yun Ito pong buto natin sa likuran, Oo. yung shoulder blade natin, Oo. scapula ang tawag niyan. Sa pagitan nun, meron taba, dun yung tinutusok. Doon po sa cervical 7 and 8. C7 at saka Yung 8, magkatabi o yung doon magkatabi sa gilid sa nun. gilid medyo may matambok na bahagi doon. Oo, parang muscle. Di ba pag nakaganon tayo dok nakayoko, medyo lumalabas yung ating C7. Oo, yung ating buto sa batok. Opo. Oo, yan. Sa baba ng konti niyan, doon Sa baba nun. in-insert yung needle. Ay, pag Oo, tinusok for nyo ba yan, baka tumagos hanggang baga yung Hindi naman kasi karayom ba? ano yun, ang pag-insert sa needle may technique yan. Ano ba Ah, yung technique na yan? Obliquely insertion of needle yon. Hindi itutusok ng padiretso, patusok ng baga. Hindi pa perpendicular, kundi Oblique. obliquely siya. Ang pasok. Opo. At saka hindi naman masakit ito dahil may nakita akong parang plastic na guide na ginagamit kayo, di ba? Opo. Parang pipitikin mo lang no? Opo. Hindi nalalaman ng pasyente, nasa loob na yung karayom no? Opo. Ayun. Ito bang mga karayom na to parang ini-stimulate o niro-rolyo-rolyo mo pa sa daliri mo? O hindi na? Actually, iniikot natin siya. Iniikot para Opo. ma-stimulate. Oo, stimulate. Yung chi. Yun siya. Oo. Pero saglit lang yun. Saglit lang. May ibang mga acupuncturist, kinakabitan ito ng wire tapos para may kuryente na dumadaloy. Oo, yun yung tinatawag natin na electroacupuncture. Electroacupuncture naman yun. Opo. Pero kasi yung electroacupuncture, Doc, ginagamit lang po natin yan sa mga stroke patient. Ayun. Punta na tayo sa stroke. Sana Oo. natulungan ka, Romeo Salvador. Mamaya ibibigay ko yung mga numero natin at ikaw ay dumiretso na magpunta dito sa libreng gamutan ng diagnostic, iris at saka naturopathy pag Martes ng hapon, 1:00 hanggang 5:00. Opo, Doc. At syempre, hindi naman po nalilibre yung karayom ng acupuncture dahil may binabayaran din po kaunti naman doon. Pwede. Sige. Stroke na tayo kasi na-curious ako kanina. Ilalabas ka mo yung init ng katawan sa pagtusok mo dito sa paa, sa batok, at dito sa may tagiliran ng tuhod. Opo. Ayun. Bakit nga ba may mga taong nai-stroke? Actually, ang pagka-stroke kasi ayon sa TCM theory, ang stroke related yan sa liver, spleen, and kidney system. Kasama na kanina binanggit mo na yung liver at saka kidney sa high blood. Pero ngayon sa stroke, isinama mo yung spleen. Opo. Mga kaibigan, ang spleen po yan yung sa Tagalog pale. Yan po yung kaharap ng atay. Kung ang atay ay nasa kanang bahagi ng tiyan, yung spleen ay nasa kaliwang bahagi ng tiyan. Nanghihina rin pala yung spleen na yan, pale. Opo. Okay. So sa Eastern medicine, ganun ang principle and diagnosis. So nagkakaroon yan ng tinatawag na flame o phlegma. Okay. Oo. So kasi sa Doc, 'di ba sa Western medicine, pag sinabing phlegma, sa baga lang at saka sa lalamunan sa respiratory. Yun lang ang alam natin phlegma, yung dinadahak natin. Pero pagdating dito sa Eastern medicine, pwedeng magka-phlegma sa atay, sa tiyan, sa tuhod, sa siko. Oo. Yan yung tinatawag yata na catarrh o kaya mucus na hindi naman phlegma, kamukha nung dinadahak natin. Okay. So yun yung nag-accumulate doon. Kaya ang nangyari dyan, nagkaroon ng tinatawag na stagnation of energy of chi sa katawan niya. Muli, na-stagnate, na-traffic uli. Na-traffic ulit sa EDSA, parang ganun. Nasa EDSA, yung chi. Yung chi, yung energy ng katawan. Opo. So halimbawa, yung sa ulo mo ngayon, doon natatraffic ngayon yung enerhiya. Ang mangyayari, mapaparalisa yung tao. Ito na yung tao, dumating na sa harapan mo. Hila-hila na yung kanyang isang paa, tapos yung kamay niya nakabaluktot. Opo. Tapos nakita mo yung mukha medyo ngiwi. Opo. Anong gagawin mo ngayon dito sa kanya? Siyempre, hindi ko agad siya tutusukan. Hindi na naman. Kailangan natin ng proper tongue diagnosis. Ilalabas na naman ang dila. Tama. Oo. Paano lalabas ang dila nung na-stroke? Ang dila nung nakapaling sa kabila. Oo. Pero usually nung nasa... Hihilahin na lang.
nilalabas naman nila. Nailalabas naman. Kahit pag ibukan nilang ganyan, iniilawan ko, tapos tauto ko yung digicam, nabibidyohan ko pa rin. Binibidyo ka mo yung Opo, dila. oo. Hindi ka mahiya. Paano kung babae na nakabidyo ka mo yung kanyang dila? Wala siya magawa dahil gusto niyang subukan na gumaling. Syempre, gusto niya gumaling eh. Sige. Ngayon, pinicturean mo na yung dila niya. Oo. Ganon din ba makikita mo? May yung ibabaw ng dila, may coating-coating? Opo. So, ngayon, makita ko ang dila. Usually kasi swollen eh. Nag-swollen yung dila niya. Namaga. Swollen. Oo. Ngayon, stroke namamaga ang dila? Opo. May mga ganong May pasyente. ganun pala. At Kaya then, pala kung magsalita ang na-stroke, Oo, tama. Parang may snowball sa dila niya. Parang may ano? Oo, may candy. May candy. Oo, parang ganon. Oo, at saka parang minsan tumutulo yung laway. Tama, oo. Ganyan. Sige. Tapos, possible, yung coating ay maputla. Piltang. Iba naman to. Oo, Kanina maputla yung high siya. blood mo mapula. Opo. Ito, yung stroke, maputla ang dila. Opo. Uy, ang ganda. Sige, maputla ang dila. Oo, so, ibig sabihin, maputla ang dila niya. Ang kanyang diet niyan, mahilig yan kumain ng ice cream at halo-halo. Malalamig Oo, ano? tama. Mga Oo. malamig na tubig. Kaya sa ating mga tagapakinig, kung kayo may high blood, Oh? pwedeng bawasan ang mga malamig na tubig, halo-halo, at ice cream. Uy. Kasi kung mas tumaas yung yung lamig sa katawan natin, mag-create ng plema. Kaya yung dila, napansin mo siya, nagsulin, Oo. namaga, siya, yung lumaki, no? Sulin. Oo. Dahil sa lamig yon. Kaya pala yung mga Chinese, binabalanse ang yin and yang. Tama. Ay may mga Pilipino talaga, hindi makakain ng hindi sinusundan ng soup drink na malamig. Opo. Yung kanilang kinakain, masama pala yon. Opo. Ayun ang nai-stroke. Opo. Mga Pilipino. Kaya pala may mga ibang Chinese humahanga rin ako sa kanila, lalo na pag napasyalan ko magandang restaurant na Chinese. Opo. Ang inahain nila, alam mo, hot tea. Tama po. Di ba no? Tsaa. Oo, tsaa. Hindi sila naghahain ng ice cold, no? Tama Na soft po. drink. Mm. Yan natutunan natin mga kapwa Pilipino, wag pong malalamig. Oo. Kasi mga Pilipino ibang klase, naglalagay ng mainit na tubig sa lamesa, Opo. nakalagay sa tabo, imbis na higupin, kinakawkawan ng kamay. Di ba doon tayo naghuhugas ng kamay? Ayaw po. Alam mo, katangahan ko nung araw, naghugasan ng kamay yung mga kasama kong delegate sa isang convention. Matapos maghugas ng siguro 3 o 4 na lalaki, akala ako kasi late ako dumating, Oo. sopas, Oo. hinigup ko. Ayaw po. Nahigup ko. Sige. Punta na tayo ngayon. Ay, siya nga pala, Doc. Ay, Oh, singit sige. lang natin si Ann. Kaya na pa ng text ito eh. Sino yan? Si Ann, sabi Ann. niya, may problema daw siya tungkol sa almoranas. Oo. Sige. At Almoranas. anemic siya. Oo. Nag-text na. Oo. Sige. So ngayon, ang payo ko kay Ann, punta kayo doon sa Yung klinika Oo, natin sa sa- harapan na lang ng simbahan ng Santa Cruz. Oo, madali po. Madaling hanapin. Madaling hanapin po doon. Doon ang ating clinic. Opo, mamaya ibibigay ko naman po yung cellphone number nung nung klinika na yon, yung klinika na ibibigay kong numero para kasi may nurse tayo na nakaantabay naman na tutulong dun sa inyo. Maglilibreng assist, no? Opo. Ito na, ibigay ko na. Oo. Ann, ito na numerong i-text mo. 0922-841-8739. Tama ba yon? 0922-841-8739. Nandyan po yung nurse na Opo. mag-a-assist sa inyo. Maraming maitutulong dyan. Mayroon tayong mga natural medicine doon at saka combine natin acupuncture treatment for hemorrhoid. Isasama na. Tama. Opo. Isasama na. Uy, gusto kong tutukan natin bago tayo maubusan ng oras. Alam mo, naka 45 minutes na tayo tuloy, ha? Opo. Yung stroke, ano po ba yung tutusukin ninyo? Kasi pinaliwanag mo sa amin kanina, high blood. Release the heat. Na? Oo. Itong stroke, ano naman ang gagawin yung tutusukin dito? Actually, kahapon may stroke nga akong pasyente na Kahapon. inacupuncture. Oo. Ganun ba? So, actually, stroke, i-restore natin yung kanyang consciousness and then yung clear channel and lower blood pressure. Okay. So, kasi mahirap baka maulit-ulit yung pagka-stroke niya. Ito nga, paralisado na. Yung Oo. hila-hila na yung paa, tsaka yung Oo. kamay. Lumapit na sa'yo. Oo. Ano nang gagawin mo sa kanya? So, mayroon tayong mga acupuncture points na pwedeng makatulong sa kanya. Sige. Sa ulo ba may Sa tutusukin ulo, ka? sa tuktok, sa ulo may tutusukin tayong tinatawag natin na Do20. Saan yan? Dito sa tuktok yan, Doc, dito. Dito mismo, sa pinaka... Tuktok. ang tawag dito? Yung pinaka-tuktok ba? Ng Opo, ulo natin. Dun sa dulong-dulo mismo. Oo. Okay. May- Pag tinusok mo yan, di ba ayan ay buto?
Opo, oo. Oblique din po yung paraan ng pagtutusok. Hindi perpendicular ang Hindi papasok doon sa Hindi. bungo. hindi. Patagilid. Patagilid, Ayan. oo. O, sige. So at saka may mga tulad ng LI4, no, clear wind from head. So i-clear yung hangin kasi nasa ulo 'yun no. Okay. So at saka siyempre kapag na-stroke, ano 'yan, maaring bago na-stroke may problema kaya involved doon ang emosyon. Emotion din, tutusukin mo din. Kaya yung PCC ang tawag doon, pericardium 6 calm spasm clear channel. Saan mo Oo. naman tutusukin Dito po yan? yan sa kalagitnaan ng ugat dito sa ating pulso dito. Itong pinaglalagyan ng relo. Opo, dito po. Dito ang tusok sa may gilid ng Sa braso, sa pinaglalagyan ng relo. Sa gitna po ng dalawang malaking ugat diyan. Sa gitna, nung pinakagitna mismo, kung saan yung may ugat na sa Opo. relohan. Oo. Para to sa stress ka mo? Emosyon. Emosyon. Emosyon niya, oo. Yung mga taong sobrang emosyon kaya Opo. na-stroke. Opo. Ganun pala no, ang ganda. Okay. Kaso lang yung iba kapag kaya yun maging maingat sa pag-insert ng karayom kasi pag natusok po yung ugat, pasakit. Sisigaw yung pasyente. Sisigaw pasyente. Kaya dapat tadaan talaga yung malit na needle dyan sa gitna. Yung tamang lugar talaga. Tama, opo. Hindi basta makatusok na lamang. Wag po Ibabaon yung ano dyan, mga 1 inch. 1 inch, ang haba Pero hindi naman lahat, depende sa katawan ng tao. Tsaka hindi naman masakit. Hindi naman. Kasi nakita ko yung karayom mo parang gabok lang no? Manipis na manipis. Manipis na manipis talaga. Yan ay stroke. Oo. Ay, ang ganda. Bukod dito sa lagayan ng relo, saan pa tinutusok po yan? Siyempre, pupunta tayo doon sa paa, doon sa tinatawag natin na spleen 6. Spleen 6 to calm, spasm, and clear channel. Kasi ang trabaho ng points na ito to transportation and transportation of fluid para paganahin yung kanyang circulation na katulong. Ang spleen 6 ba yung sa gilid ng tuhod? Dito po yan dito sa medial part ng ating paa, sa may taas. Doon po natin ito tinutusok. So kumbaga yung paa natin nakatapak sa floor, yung ibabaw nung paa mismo. Oo. Sa ibabaw ng paa mismo. Opo, sa ibabaw noon. So yung mabuto yun hindi po ba masakit doon? mga wanchon pa doon ay mga I think trachon ang sukat noon mula sa buto. Oo. Dito tinutusok yung needle. Ayun. Dito sa gilid ng buto yon. Dito perpendicular naman yon. Ang paglagay. Pwede natin gamitan lang moxibustion yon, yung warm needle, yung may moxa herb sa ibabaw para mabilis mag-flow yung chi, yung energy. Alam mo may nagkwento sa akin yan tungkol dyan sa moxa na yan Ano ba yung pagkakaiba ng acupuncture na ordinaryo sa acupuncture na naglalagay ng moxa? Ano ba yung moxa? That is moxa, yan moxa herb. Ang purpose noon Dok ay to warm the needle. Para initin yung needle. Para to help the chi na mabilis siyang magkapag-circulate. Anong gagamitin mong yung lamig. Anong pampainit ng needle mo? Sindihan mo talaga yung Dok. Sisindihan mo yung needle? Mag-apoy talaga pati needle yung dulo nun. Yung handle, yung handle lang? Mag-apoy talaga Baka naman tumakbo yung pasyente mo at Anong ginagamit mong pansindi? Herbal? O lighter? Lighter talaga. Lighter talaga. Akala ko yung iba naglalagay ng herbal sa dulo. Yun nga, yun yung moxa herb ang tawag doon nga. Yung lighter ang pansindi ng herbal. Tapos yung herbal na nagsisindi na, yun ang itatapat sa needle. Opo, talaga ipatong ito, sa needle. Kumbaga ito yung needle na nakatusok, ito yung moxa herb. Ilagay talaga dyan tapos sisindihan. Yun, nagkamali naman ako. Kasi akala ko ang sisindihan mo yung needle ng lighter. Hindi. Hindi, lalagyan ng herbal. Herbal sa yung herbal na akala mo ba kinusot na marijuana ang itsura, no? Opo. Oo. Pati ang amoy nun parang marijuana rin Opo, maamoy talaga maamoy siya. Din ano? Kaya sa ating clinic, limitado lang ang ganong bubuksan ng exhaust baka mga mamoy sa loob. Mga amoy tayo. Sige. Yan. Okay, so that is the stroke. Tinalakay mo ng ang tension at saka ang high blood pressure. Okay. Mayroon isa na katanungan ko bago tayo maubusan ng oras. Opo. Ito ay pang lalaki Opo. Alam mo na siguro na ang mga lalaking may high blood o na stroke, nawawala ng power si Manoy. Mayroon ba tayong acupuncture point para itong mga kaibigan nating kailangan maging powerful pa si Manoy?
Mayroon po tayong sige. kuan diyan. Mayroon tayong acupuncture points na kasi sa lalaki kapag nagkaedad na, parang ma-deplete yung kanyang zinc. Yung zinc na nasa kidney kasi parang namana sa ating mga magulang zinc essence kung tawagin. Zinc essence? Zinc essence in Zinc Chinese essence. medicine. So ngayon, ang lalaking mahina na yung power, bumababa ang zinc essence. Oo, tama. So ang ginagawa, naiinom ba yan? Di ba hindi, nasa katawan natin parang nauubos kasi yan . Sa atin na yan. Oo. Kaya So lang ngayon, nauubos. Kaya ang ginagawa natin, pinapalakas natin through acupuncture points. Para bumalik yung zinc essence. Ginagamit yung kidney trip. Para sa yan, yin deficiency kasi yan . Yin deficiency. Kumbaga sa yin and yang, ito yung yin. Sige. Nag-deficient po yun. So, saan ang tusok niyan para bumalik ang power ni Manoy? Pwede natin gamitan yan ng kidney tree at saka spleen sex. Saan ba natin tinutusok yung kidney tree na yan? Dito yan sa may paa din. Doon sa may paa natin dito sa medial part, yung parang sa ankle, dito sa may ankle. Sa ankle. Mayroon parang dito, depression sa may baba. Dito tinutusok yun. Sa gilid ng ankle, may parang nakalubog. Opo. Parang ang layo Ang may problema sa akin, si Manoy, ang tutusukin mo pa ako. Kasi yung flow of energy, didiretso doon yun sa ating kuan. Okay. Doon ba kay Manoy may tusok mismo? Wala. Delikado. Sisigaw siya pag tinusok yun. Sa punja, yung bago si Manoy, yung sa may buto-buto dito. Hindi naman sa may puno, hindi rin. Sa taas bahagi kasi yung sa baba ng mga pusod, may mga points po diyan, yung CB points. May tinutusok din naman doon. May tinutusok sa yung ilalim ng pusod. Sa baba, yung sa baba ng pusod. CB6, CB3, CB4. So may mga doon, acupuncture points na ginagamit natin. Para di kay Manoy. Nakakatulong yung mga pinagsama-sama acupuncture points. Ayun. At saka yung sa paa. Opo. Ayun. Ang galing gaano kadalas namin kailangan ipatusok yan para bumalik si Manoy? Kailangan yan. Usually talaga, pwede naman twice a week, pwede once a week. 2 times o once a week? Oo, ganon. So kailangan yan na... ilang session yan? Ang first course acupuncture natin dyan, mga 10 session. 10 session, oo. So, ilang minuto naman nakatusok yung karayom niyan? Usually nasa mga 30 minutes to 45 minutes. 30 minutes nakatusok yung karayom. Hanggang 45 minutes. So, 45. Tapos, di ba't kamo niro-roll mo sa daliri mo yung karayom mo, ini-stimulate mo? Opo. Gaano kadalas mong ini-stimulate yung karayom? 5 minutes to 10 minutes. Every 5 minutes o 10 minutes, ini-stimulate mo. Ayun. Yung mga karayom, nilalabas-pasok mo o hindi naman? Kuan yun, kapag ini-stimulate mo, hindi lang basta iniikot, hinahatak mo ng konti din. Hinahatak habang ng konti. iniikot, opo. Tapos binabaon muli. Doon lang naman yun. Hindi naman masakit yan pag labas-pasok ng karayom. Kasi pabilisan kasi yan. Kasi kung parang killing supply na pagkatusok, masakit. Oo. May nagsasabi na kapag successful ang acupuncture therapy mo, ay talagang dapat walang dugo doon sa pinagtusukan. Tama po ba yun? Hindi po. Kasi meron tayong tinatawag na blood excess. So, hindi naman ibig sabihin kapag tinusok ka at dumugo, na disgrasya ka, hindi naman. Hindi naman. Kasi may tinatawag tayong blood excess. Ah. So, kasama sa pag-aaral namin niya na kapag dumugo, punasan mo lang yan. Punasan lang. Saka wala namang organ doon na tinamaan. Wala naman. Oo. So, hindi dapat ikatakot kung may dugo na lumabas. Ito po bang pag-acupuncture ay pwedeng isabay ng ating mga pasyente sa kanilang mga iniinom na gamot? Pwede po. Kasi nga ngayon, napag-aralan natin yung integrative medicine . Ang tawag integrative. Opo. Pinaghalo na yung Western at saka Eastern medicine. medicine. So pwedeng sabay sila. Kaya nga nung kumbisyon na natin nung sa PITAC noong 2008, ang topic ay Harmonizing Alternative and Modern Medicine for Today's Healthcare. Yun, sama na sila. Opo. Hindi kailangang magkaaway sila. Opo. Ayun. Yun mga gusto nating maituro sa ating kapwa mga doktor na hindi naman pakikipag-away ang pag-encourage ng Eastern medicine o acupuncture therapy. Opo. Ayan. Sige, gusto ko po manawagan ka ngayon sa ating mga kababayan na pumasyal at subukan po itong nabanggit mo, lalong-lalo na kung sila may high blood, Opo. may stress, Opo. may stroke, o kaya yung problema kay Manoy. Sige po, manawagan na po kayo, mag-imbita po kayo. Oo, kaya nanawagan ako kasi ako Cebuano, tayong mga Cebuano dito sa Metro Manila, sa Pasay. Cebuano at Iloco magsalita ka. Sige. Palihog, pwede mo manto dito sa Libyan Wellness Specialist sa Santa Cruz branch. Ground floor. Sa Chowky Building.
sa Santa Cruz, Manila. So pwede Mag-text pwede mo dito magpa-acupuncture. Sa mga kababayan ko rin sa Pangasinan, mga Ilocano, Ilocano. o ito naman, mabaling kayo nga umay ijay, clinic tayo, iti live-in wellness specialist. No ada kay dito Manila, o no dito Pasay, Santa Cruz, sa pangkay ijay, dati acupuncture kay naturopathic medicine tayo nga panag-agas, iti dagiti tadu mga sakit tayo. Galing In Chinese kayo mo yan. Ayun na nga Pinag-aralan pa lang. Chinese. O mga kaibigan, if you're interested, para po sa serbisyong ito, dahil alam po ninyo, tumutulong po siya, ay tumitingin pa nga po siya ng mata at dila ng libre para po makapag-silbi ng mabuti. I-text niyo po ang numero ng nurse po nila, 0922-841-8739. Ulitin ko po, isang numero na lang para hindi na po kayo maraming ite-text. 0922-841-8739. Ito po ituwing Martes. Mula po bago mananghalian hanggang hapon, Sir Raymond. Opo, Doc. Nandun naman po kayo. Ayan. Opo. Okay. So mga kaibigan, sana po kahit papano ay mayroon po tayong naibigay na tulong sa inyo sa ating mga problemang pangkalusugan. Hindi natin maiwasan ang mga karamdaman ngayon. Di ba Sir Raymond? Parami ng parami. Ay, opo, oo. Pabata ng pabata ang nagkakasakit. Alam nyo, doong araw ang mga naha-high blood, mga matatanda lang. Ngayon, mga 20 anyos, 30 anyos, naha-high blood na. Dati ang nai-stroke, yun lang mga lolo. Ngayon, marami po tayo nakikita na stroke, bata pa. No, kahit babae, kahit lalaki, walang pinapatawad ang stroke. Ay, opo, talaga. At kasama na rin po dyan ang emosyon, mga kaibigan. Hindi lang dahil sa pagkain ng taba ng baboy. Hindi lang dahil sa mga lechon, balat ng lechon, o kaya chicharon. Malaking bagay po sa pagkakasakit natin, pati sa high blood, sa stroke, maging sa diabetes. Stress level daw. Yung mga may insomnia, matutulungan nyo, Sir Raymond, ha? Ay, opo, insomnia and vertigo. Yun ang mga sakit ng mga senior citizens na parang gumagapang-gapang dito sa kilay, dito sa mukha, yung mga Ganun sa ba? neuralgia, o yun. Dinig ko ang insomnia, tinutusok mo daw sa pagitan ng kilay. Totoo ba yun? Pwede ba yun? Yun yung sa stress, yung tinatawag natin na yintang at saka tayang. Oo. Yintang. Oo. Pag na-stress ka, tapos may insomnia ka, ang tusok mo sa pagitan ng kilay. Yintang, tayang at saka dito sa tuktok yung Do20. Oo. Do 20. Oo. Ayan, okay. So mga kaibigan, if you're interested, Dok, pwede pang sige, manawagan? manawagan. At sa iyong biyanan, Opo. banawagan mo yung biyanan mo. Oo, Siyang utang tayo. Kaya masabi ko lang sa biyanan ko na papunta na ngayon sa Guam. Okay. Magkita na lang kami sa Cubao. At kumusta kayong mga kabayan ko dyan sa Puso-Rubio? Puso-Rubio. Na nakinig ngayon sa ating programang Kalusugan ay Kayamanan. Ano bang pangalan ng biyanan mo na papunta ng Guam? Si Mrs. Alipia Termines. Naku, ang bait-bait mo sa biyanan mo. Mahal na mahal ka siguro ng misis mo. Oo naman. Sip-sip ka talaga. Alright mga kaibigan, usapang sip-sip. Tapos na po ang ating usapang kalusugan. Ang susunod po, pakinggan po ninyo si Mr. Hill and of course, si Mayor Alfredo Lim. Huwag po kayong aalis dyan. Tutuloy po ang susunod na programa. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes